Kamusta pong muli mga katambay? Ito na naman po, nagbabalik pong muli para po magkomento muling sa inyo. Ay inyong katambay, si Katambay Manong po. Sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, alam po natin nakatapos na po ang pagpapile po ng mga kakandidato po, lalo po sa national sa ating bansa. Ito po, dahil nga po umuugong po na talagang ang ginagawa po nila pambabatikos, lalong-lalo po yung mga bumabatikos po sa pastor po na si Kibuloy, Pastor Kibuloy, na ngayon po ay hinaharap niya po yung mga sinampang kaso sa kanya. Pero hindi pa naman po siya convicted mga katambay. Sa tingin po na inyong lingkod ay pwede pa po siyang tumakbo. Pero ito po, meron po yata talaga na isang grupo o mga grupo na talagang mukhang ginagawan po yata nila di umano na ang Pastor Kibuloy ay ma-disqualified mga katambay. Mukhang idinudulog na po nila ngayon sa COMELEC mga katambay at talagang marami na po silang question dito po sa chairman po ng COMELEC na si George Erwin Garcia mga katambay. Pakinggan po natin ang mga tanong po nila at talagang pinagpaplanuhan na po yata nila na i-disqualified ang Kibuloy mga katambay. Pakinggan po natin. Sir, good afternoon po. Yesterday, sir, I understand na nasagot na po ni Sir John Rasojanco yung about sa issues, sa party issue kay Pastor Kibuloy. Nasagot na before, sir, na if magkaroon ng issue sa party, he could run as independent. Then, if mali nga yung nalagay niya sa kanyang COC na party is pwede siyang makasuha ng oath ng perjury because under oath po yung pag-file, sir, no? Despite yung mga issue na yun, sir, may we have a categorical answer, sir. Despite that issue, sir, makakatakbo pa din po siya. At the meantime, lahat ng mga nag-file ng candidacies ay pwedeng hindi makatakbo o pwedeng makatakbo. Wala muna tayong isasabihin sapagkat depende yan dun sa binanggit ko, nuisance ba siya? Perpetually disqualified to hold public office ba siya? Meron bang ground ng disqualification na na-file sa kanya? And number 4, meron bang petition to deny due course and or cancel candidacy na na-file sa kanya? Yan lang naman po ang pwede maging basihan upang ang candidacy ng isang tao ay tanggalin o hindi pagbigyan. So, ayoko po muna sabihin dahil napaka-premature at this point. Kung ang problema lang naman ay CONA, I doubt po preliminarily kung yan ay magiging basihan ng pagka-cancel ng candidacy. Sapagkat parang ikinasal din po yan. Yung ikinakasal, naniniwala kayo nagkasal sa inyo ay merong authority to solemnize marriage. Yung pala wala. Hindi naman pala tunay na pare. Hindi naman pala tunay na ministro. Nagkasal sa inyo. Ang paniniwala nyo ay tunay sila. Ang sabi ng batas, ang kasal ay valid. Pero pwedeng kasuhan yung nagkasal. Siyempre sa paniniwala nyo may authority siya. Ganon din po naman minsan sa isang kandidato. Kumuha ka ng CONA ng isang political party. Ang paniniwala mo, otorisado yung mismong nag-issue sa'yo ng CONA, yung pala naman ay hindi. Sapagkat official nga siya ng partido, hindi naman sinabit ang kanyang pangalan bilang official signatory. Hindi pala siya nakalagay sa amin. Ang may final say kung sino official signatory kami. Sapagkat nasa amin ngayon ang listahan ng kung sino ang official signatory. Kaya po, madali po namin tingnan din yung mismong CONA ng kahit kasino kung talagang yan ay na-issue ng taong otorisado ng mismong partido. Sana nga po, sabi ko nga po, sana nga po yung partido rin mismo ay sumulat sa amin para naman may trigger. Ayaw po namin kami mismo, hindi po tama yun eh. Kasi para masyado tayong nagiging bias as against a particular candidate. Sana may mga lumapit sa aming partido, hindi kami nag-issue niyan, bakit gumagamit ng ganyan? O kaya naman, peke yung pirmang yan, bakit nanaan dyan? So at least po, may basihan ng COMELEC para mag-aksyon sa bagay na ito. Pero in the case po na nabanggit nyo, titinan din po namin kung talagang otorisado o hindi. It's up to the party. In the final analysis, internal matter na sa partido kung bakit nakapagpa-issue ng CONA. At the same time, kung talaga bang inauthorize nila yung taong yun na mag-issue ng CONA. Yan po mga katambay, ang sagot po ng chairman po ng COMELEC na si Chairman Erwin Garcia mga katambay. Ito po, talagang hinahanapan po nila ng ground ang talagang kritiko ng Pastor Kibuloy na hindi makatakbo po yata sa Senado next year mga katambay. Dahil kung ano-ano po ang ini-issue po nila, lalo po sa mga dokumento
ng kanyang partido daw, mga katambay. Kaya dito po natin malalaman mga katambay kung talagang gagapangin nila at talagang ipupus po ng mga kritiko na talagang ayaw papasukin sa Senado ang isang Kibuloy, mga katambay. Dahil hindi po titingin ito, komento ni Kamanong, dahil inuumpisahan na po nilang inuumpisahan na po nilang dalhin sa COMELEC at hinahanapan po nila talaga ng ground ang Pastor Kibuloy na ma-disqualified, mga katambay, ang kanyang pagtakbo sa Senado. Kaya dito po natin malalaman, mga katambay, sa mga susunod pang araw, dahil inuumpisahan na po nila, malalaman po natin kung talagang ang isa pong COMELEC na katulad po ni George Erwin Garcia ay kikitilin niya rin po ang kalayaan ng isang Pastor Kibuloy, sa kabila ng ito ay hindi pa convicted din, mga katambay. Dahil nakikita naman po natin, may mga convicted din dyan, tumatakbo, di ba? At yung iba po, may mga kaso pa. Yung iba po, drug lord. Mga drug lord yung iba nakapatay pa. Tumatakbo po ngayon. Tumatakbo po sa ating bansa, di po ba? Pero ito, hindi pa nahatulan ito. Ang Kibuloy, nasa kaso po ito, nasa korte pa. At alam naman natin, pagka mga kaso, yan po hindi madali. Napakatagal po yan. Binubuno po yan ng mahabang panahon, taon, bago po matapos ang isang kaso, mga katambay. Kaya sa nakikita po ng inyong katambay, pagdating naman po sa conviction, pwede pang tumakbo ang Kibuloy, mga katambay. Pero mukhang hindi naman nila dadalhin doon sa tingin po na inyong katambay. Mukhang dadalhin nila sa mga legalidad na sinasabing hindi tama at yung sinasabing dokumento na binabanggit dito po ng isang COMELEC chairman na pinupus po ng grupo ay mukhang sa legal process po titirahing dadalin ang question para po ma-disqualified ang isang Kibuloy, mga katambay, para hindi po makatakbo. No? Madi-disqualify ang Kibuloy. Nakakalungkot lang po. Kaya dito po sa nakikita ni Kamanong, lalong magagalit po ang mga Pilipino. Dahil talagang nakikita po na inyong lingkod na talagang si Kibuloy ay talagang may kasama na po ritong political harassment at yung sinasabi pong kasama siya sa demolition. Gusto po siya talagang ibaon at talagang hindi na bigyan ng pagkakataon, mga katambay. Dito po sa bagong Pilipinas na sinasabi nila, mga katambay. Nakakalungkot lang po, di po ba? Bakit kaya sila takot na takot? Takot na takot po sila kay Pastor Kibuloy na makapasok sa Senado. Bakit po kaya? Nagtataka lang si Kamanong. Bakit? Dahil magiging tinik po ba ito na distrasyon? Kung tatangkilikin at mananalo ang isang Pastor Kibuloy? Malaki po ba itong problema sa administrasyon at talagang gagawan di umano ng paraan para hindi makatakbo? Ma-disqualified ang Kibuloy? Natatakot po ba sila? Ano po sa tingin nyo, mga kababayan ko, mga katambay, mga kababayan kong OFW? Di ba? Ginagapang na po yata nila. Di umano. Ang Kibuloy na hindi makapagkampanya, tumakbong senador. Ganyan po nangyayari ngayon sa atin. Nakita nyo po, ang mga Duterte, pilit nilang pinababagsak. Di ba? Lalo ang Vice President Sara Duterte. At ang mga nakapaligid dito. Di ba? Ginagawan po nila ng mga problema ang mga nakapaligid. Di ba? Kaya nga po ang isang Harry Roque, hindi na po nakapag-file ang isang Harry Roque dahil kung si Attorney Harry Roque ay hindi rin po nila nilagyan ng kung ano-anong issue, baka po nakapag-file pa ang Harry Roque ng posisyon sa ating gobyerno. Di ba? Dahil nga hinahanap nila at meron pang balita na nakuha na raw po nila di umano ang Roque. Di po ba? Ngayon, abangan po natin, mga katambay. Abangan po natin sa mga susunod pang araw ang ilalabas po nila dahil dito mukhang hindi nila titigilan, mga katambay. Hindi nila titigilan at hindi yata nila papayagan
na makapasok sa Senado ang Kibuloy. Gagawa sila ng paraan para ito'y masira at ma-disqualified yata, mga katambay. Nakakalungkot lang. Malaki talaga ang takot yata ng bagong Pilipinas, kay Kibuloy at sa mga Duterte, mga katambay. Dahil sa tingin naman ni Kamanong, pag nakapasok sa Senado yan, napakaraming imbestiga rin ang gagawin ng isang Kibuloy sa Senado, mga katambay. Baka unahin pa niyan yung droga issue ng Pangulong Marcos, mga katambay. Komento lang na inyong lingkod. At lalong-lalo na yung mga korupsyon na nangyayari po sa institusyon, di umano, ng Kamara at ng Senado. Di po ba? At baka imbestigahan din yan, di umano, yung mga confidential fund, mga katambay. Saka yung travel fund na natuklasan po sa kanyang istasyon, di ba? Kaya tingnan po natin ang talagang yung pagiging gigil na gigil po ang mga ito. Ang talagang ayaw na ayaw po yata nila talaga na ang Kibuloy ay makapasok sa Senado, mga katambay. Talagang ito po, nakita nyo, katatapos lang po ng filing, pero yung mga kritiko ng Pastor Kibuloy, antimano, meron na agad nakahanda para ma-disqualified ang Kibuloy. Napakaaga, di ba ba? Di ba kayo nagtataka? Talagang hinahanapan na nila ng butas. Ibang klase, no? Sa isang taong pang botohan yan, mga katambay. Pero gigil na po sila. Talagang gusto po nila talagang pabagsakin at talagang ibaon ang isang Kibuloy. Kaya lang, mga Pilipino, hindi naman papayag ang mga Pilipino kasi ang mga Pilipino po ang boboto. Mga Pilipino po, mga kababayan natin sa buong mundo, basta Pilipino, botante, lahat tayo boboto ng nararapat po. Di ba? Mahirap na po kasi ngayon, mga tambay, di ba? Nabudol na po tayo. Huwag na po tayong magpabudol na muli. Di po ba, mga katambay? Pumili na po tayo ng tamang tao, tamang politiko. Huwag na po doon sa mga luma, mga trapo, mga politiko, mga katambay. Magsawa na tayo dyan. Kasawaan na natin yan, mga katambay. Huwag na po natin na bigyan ng pagkakataon na sila na namang muli. Wala pong nangyayari sa ating bansa. Di ba? Lalo ngayon, napakaraming pangarap, pangako ang nangyari lang po sa 2 taon, mga katambay. Pangarap, pangako. Muli po, si Katambay Manong, hintayin po natin kung ano pa ang gagawin nila na diskarte para mapabagsak nila di umano ang Pastor Kibuloy. Muli po, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Sa muli po, mga katambay, ingatan nawa, paalam, bye-bye.